Yan po. Medyo mainit na naman ang panahon natin. At kayo po, wini-welcome ko na mapagpalang umaga sa ating pong lahat. Sapagkat ang nagdaang linggo ay puro ulan naman. Salamat sa Panginoon sapagkat binabalanse niya ang lahat kung saan ang araw naman o pagkaroon ng ganyang mainit na panahon ay nakaka-apekto rin ng kagandahan sa ating pangangatawan. Amen? Talaga napakabuti ang Panginoon. At sabi mo sa katabi mo, nagagalak ako nakasama kita ngayong umaga. Sinabihan mo ba? Ngingiti ka kasi nagagalak ka nga. Kagalakan mo atin ang makita ang bawat isang naririto upang magpuri sa Panginoon. Amen? Sapagkat ito po ay inutos ng ating Panginoon na huwag niyong kaliligtaan ang pagtitipon ng ganito, gaya ng ganito. Sapagkat ito po ay nagbibigay sa atin ng encouragement, nagbibigay po sa atin ng lalo tayong manampalataya at sumunod sa Panginoon. Okay po? Sa ating pong mensahe ng Panginoon, nasa na po tayo ngayon na finale ng ating series na End Times, Our Final Victory, na makikita po natin sa unang Thessalonica 4:16-17. At sinabi nga po dito, sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit kasabay ang malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trompeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos ang mabuhay pa sa atin sa araw na iyon, kasama nilang dadalhin sa mga ulap na para salubungin ng Panginoon sa himpapawid at makakasama na natin ng Panginoon magpakailanman. Ito po ay tunay na isang bagay na may kasiguraduhan na ating mapangahawakan kung paano ang end times o yung pagbabalik ng ating Panginoon, ganito po ang mangyayari. Ano po, napakaganda po na maasahan o makita po natin yung pinakapagdiriwang o napakagandang pangyayari sa buhay ng isang tao. Lalong-lalo na po yung sumasampalataya sa Panginoon. Bago po tayo ay magpatuloy po sa ating mensahe ngayong umaga, may kwento po ako. Si Ernest Shackleton po ay isang Irish na explorer noong 1940. Siya po ay nagtakda ng Antarctic Expedition at ang layunin niya po niya ay siya yung kauna-unahang tao makapaglakbay sa Antarctic continent sa kayang isang barko na ang pangalan po ay Endurance. Siya po ay isang explorer at may kasama po siyang 27 na tao at patungo po sila doon sa South Pole. Noong 1940, nagkaroon po si Ernest po ng isang expedition at gusto po niya mangyari na siya yung kauna-unahang tao na makapaglakbay sa North Pole. Ang pangyayari po yan, ngunit po sa kanilang paglalakbay, natrap po sila sa yelo. Kasi Antarctic, alam niyo po yan. Marami pong yelo, halos hindi po diyang umaaraw. Kaya ang yelo nandyan. At sa kanila pong paglalakbay, natrap po sila doon sa lugar na yelo, walang lalabasan. Yung barko nila natrap. Kaya po, sa pangyayaring yun, sabi po ni Ernest, o ganito na lang, babalikan ko kayo para humingi ako ng tulong. Kasi nga, hindi po makalabas yung barko. Kasi nga, natrap po sila. At sabi ni Ernest, sige, babalik ako, sabing ganun. Kaya po sa pagbalik po ni Ernest, ito na, nagkaroon ng problema. Kasi sa pagbalik niya, may block na naman din ng mga yelo. Pero may isang himalang nangyari, may bumukas na para may daan na yelo. Yung may dadaanan na, nagkaroon ng puwang. Kaya po nakadaan po si Ernest, ang kanyang kinuha niya pong saklolo, upang balikan yung kanyang 27 na tauhan. At doon po siya yung nakabalik na, doon nakasiwang, nakapasok po yung barko, at dali-dali po nilang sumakay. Naganda yung mga tauhan nila, yung 27, dali-daling sumakay po doon sa barko upang sila po ay makalabas na. At sa pangyayaring po yun, naisiwang po lumalabas po sila. Pagkalampas sila, bumabaksak yung yelo. Sabi, bubuti na lang, sa pagdaan natin, kada may puwang, pagkalampas natin, saka bumabaksak ang yelo. Sabing gano'n. Kaya ang nangyari po, nakalabas po sila. Ang sabi po ni Ernest sa kanyang tauhan, buti nakapaghanda kayo nang ako'y babalik. Sabi niya, sabi nung mga tauhan niya, yes boss, kasi sa tuwing nakikita ko po may puwang dung sa yelo, nagkakaroon po kami ng pag-asa na babalik po kayo. Kaya po lagi kami naghahanda. Sabi gano'n, sa bawat oras po,
mahalaga po sa amin. Kaya pag may sumisiwang po na daan doon sa yelo, naghahanda lagi kami na talagang darating kayo, boss. At ang nangyari ngayon, dumating po sila, nakaligtas po sila. Alam niyo po, naranasan ng mga taong ito yung best day of their life. Hindi dahil ang layunin nila nakapunta sa North Pole, hindi. The best day of their life kasi nailigtas sila. Nailigtas sila. Bakit po? Hindi dahil nakamtan nga nila yung layunin nila, kundi naranasan po nila kung paano sila nailigtas ng buhay nila. Sa atin po kaya, ano po yung best day na maaari nyo sabihin, best day na nangyari sa buhay ko? Karamihan sa atin, yung pangarap, na pag po tayo ay nakamit yung pangarap natin, best day of my life. Tama po ba? Kapag po tayo ay yumaman na, sino gustong yumaman dito? Di ba? Best day of my life, yumaman ako. Best day of my life, nakapag-asawa ako. Best day of my life, ano may mga bagay na ito? Pero hindi po natin namamalayan yung best day na sinasabi natin ngayon, katulad po ng kayamanan, di ba? Magkaroon ka ng maraming pera, best day yun, ano? Pero hindi po natin naiintindihan. Minsan yung best day of our lives, ito pa yung nagdadala sa atin na hindi masayang buhay. Halimbawa na lang po ang pagiging mayaman. Hindi ko po sinasabing masama maging mayaman. Pero sinasabi nga ng Panginoon, ang mayaman na tao, napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. Mabuti pa ang kamelya na pumasok sa sangkarayom. Ibig sabihin po, yung kayamanan minsan sa ating buhay, kailangan pag marami tayong pera, best day of our life na to, mabibili natin na ating pwedeng bilhin. Pero hindi po natin napapansin na itong best day of our life, ito pa ang nagiging dahilan, nagiging worst day of my life. Tama po ba? Dahil sa pangarap mo, yung pa nagdala sa'yo sa kapahamakan. Ako po may kilala mayaman pong tao. Gwapo siya. Hindi kami nagkakalayo. Kasi nasa Taytay siya, nandito ako. Pero ano po yung sinasabi? May itsura po siya. Kumbaga sa kanya, nasa kanya na ng lahat. Pero one time, nabalitaan ko, nagpakamatay. Best day of our life? Best day ng buhay niya ba yon? Na nasa kanya ng lahat, mayaman, may itsura, lahat kanya na, may sasakyan siya. Ba't siya nagpatiwakal? Bakit siya nagpakamatay? Kasi po, madalas po tayo, kahit nakamit na natin yung best day of our lives, nasabi natin ang pangarap mo, ang kayamanan mo, pero bakit may emptiness? Bakit may kulang pa rin? Bakit may hinahanap pa rin tayo? Di po ba? Kaya napapansin natin na hindi sa yaman o sa pangarap tayo magiging masaya, kundi sa pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon. Amen? Ano sinasabi po sa Marcos 8:36? Ganito po. Ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapa sa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya? Kasi po madalas po dito sa mundo, yung ating itinatangi, yung ating pinahalagan, ito ang naglalayo sa atin sa Diyos. Ulitin ko po, hindi ko po sinasabi masama ang maging mayaman. Masama ang pangarap niya ay masunod. Hindi masama ang anumang bagay na ating tinatangkilik. Pero ang tanong po, mas pinahalagahan ba natin ang mga bagay na mundo kaysa sa ating pananampalataya, sa ating kaluluwa kung alam mo kung saan ka pupunta? Kasi ipinapakita po dito, mayaman ka man, mahirap ka man, tagumpay ka man o hindi, ang relasyon sa pananampalataya sa Diyos ay hindi magpapahamak sa iyo ang kasalanan. Kaya po kasi naglilid sa atin sa kasalanan madalas. Kaya iba yung mayayaman na, ayaw bumaba ang pera na sa milyon pag nasa bangko. Aligagana sila, hindi na sila mapakali. Pag ang pera nila ay bumaba sa milyon, ayaw na nila. Hindi na sila mapakali. Mga taong sumasampalataya sa Panginoon, di ba? Iba Kahit wala tayong milyon, okay lang, nakangiti pa rin, hindi tayo napupunong alalahanin. Pero ang karamihan po sa mga tao na ganyan, patuloy silang gumagawa ng kasamaan at kasalanan kasi nga, ang kanilang pagpapahalaga, ang kanilang best day of their lives, yung bagay ng mundo. Ayaw nga ng Diyos yan Ayaw ng Diyos, kasi ang Diyos ay hindi pwede magmahal ka sa mundo, magmamahal ka sa ating Panginoon. Dahil magdadala yan ng kasalanan, sapagkat sabi nga sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan,
Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Yan po yung kasalanan. Kasi pag tayo po'y patuloy nagkakasala, saan tayo sumusunod? Sa term po natin, hindi sa term ng Diyos. Alam na ng Diyos siya, karamihan sa mga naghahanap buhay, di ba? Alam na ng Diyos siya, kasi trabaho man ito, walang masama. Ang gusto natin, ang Diyos ang sumunod sa atin. Hindi tayo gusto natin sumunod sa Diyos. Okay na, nag-tithes na naman ako, okay na yan. Kahit hindi na ako mag-church, kahit hindi na ako sumamba or something. Basta mahalaga. Nagbibigay naman ako eh. Hindi natin nakikita, sa pamagitan yun, nagkakaroon na tayo sa buhay natin ng pagkakamali at pagkakasala. At yun ay hindi po mangyayari dahil yun ay may kabayaran. At sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos, doon lang tayo magkakaroon ng kaligtasan. Ang regalo, hindi po ito pinagsusumikapan itong regalo na ito. Kaya nga regalo eh. May nagbigay po ba ng regalo na pinaghirapan mo? Ang maganda pa, yung regalo na yun, kahit hindi ka worth it, ibinigay sa'yo ni Lord. Yun ang maganda ron. Kahit hindi ka karapat-dapat bigyan ng regalo, bibigyan ka ni Lord. Sa atin, di ba? Sino nagbigay dito ng regalo sa kaaway mo? Sige nga. O, di ba? Kaaway ko nga, bibigyan ko ng regalo. Tayo kaaway ni Lord. Pero ibinigay pa rin niya yung priceless. Hindi kayang bayaran ni numan. Mag-iibigay mo ang buong mundo. Hindi kaya bayaran yung ginawa ng ating Panginoon Kristo. Because of our sin. Ganon ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. Ganon ang binibigay na kaloob o regalo sa atin ng Panginoon. Hindi mo na kailangan maghihirap, anak. Hindi mo kailangan magpapako dun sa krus o magpasa ng mga krus o mga bagay na akala mo nagpapalapit sa iyo sa Panginoon, kundi ang pagkakaroon ng tunay na relasyon sa Panginoon, yan ang best day of your life. Amen? Sino po dito yung nakaalala pa rin yung tinanggap niya si Jesus, kailan niya tinanggap si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas? Sino po nakakaalala pa nun, ng araw na yon? Ay wala nakaalala. Praise God. Alam niyo po ba, yan po ang best day of our life. Yung ang buhay niyo, yung tinanggap niyo si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Kaya nga sabi ng Panginoon, lahat mawawala eh. Pero ang ating relasyon sa Panginoon ay magdadala sa atin tungo doon sa ganap at mabuti ka, masagan at magandang lugar. Kaya best day of your life yan eh. Yung ating pananampalataya, yung ating pagkakaroon ng magandang relasyon sa Panginoon, yan ang best day na ginawa na desisyon na ginawa mo. Sinabi ko nga po, madalas tayo nakatingin sa mga bagay ng mundo. Pag ako'y nagkaroon ng kotse, best day of my life yan. Hindi ko makakalimutan. Ganyan tayo, pag yung mga bagay na medyo gusto mo, yun hindi mo makakalimutan. Siguro hindi nyo makakalimutan nung una kayo nagkaroon ng cellphone. Tama? Di ba? Hindi nyo malilimutan yan. Bigay ni Daddy. Wala pa nga, oh. Pero nung sinabi ko na kailan yung tinanggap si Jesus, hindi nyo naalala. Nakakalimutan natin. Yun yung best day of your life nung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Kasi hindi kayang nakawin yan. Hindi kayang sirain yan ng mga sumisira dito sa nabi ng Panginoon. Yung bagay na yan ay magpapakita sa atin na buhay na wala hanggang doon sa eternity. Kaya ang ating mensahe ngayon, pinag-uusapan ngayon yung end times eh. Kasi ito po ay may kahulugan sa ating walang hanggan. Hindi po dito, doon sa eternity. Sa walang hanggan, kalalagayan natin. Ang tanong ko po sa inyo, are you ready for the best day of your life? Amen? Ready po ba kayo? For the best day of your life? Parang hindi kayo excited. Pag ready kayo, excited kayo, di ba? Baka excited pa yata kayong pumila kila Catherine, Bernardo eh. Puta tayo doon. Ang dami doon nanood eh. Nakakalimutan. Ayun po, nakakalungkot. Yung best day of our life, yun ang pinakamalagang dapat hindi natin nakakalimutan. Ito nga yung pagbabalik ng ating Panginoon. Kasi alam niyo po ba, yung oras na ating paghihintay ay baliwala sa isang tao na ating iniintay ang lahat-lahat sa atin. Amen? Siguro yung bago pala ilalabas yung Hello Love Again eh. Tagal naman, ang tagal mag-Miyerkules. Di ba? Miyerkules yata ang sa ating Panginoon, tagal-tagal ni Lord. Sinabi noong unang panahon yan, namatay na ang mga ganito, hanggang hindi pa dumarating. Kasi pag excited po tayo, alam natin, ito yung the best day of our life,
Yung paghihintay natin sa Panginoon, baliwala yan, hindi natin iniinda. Bakit? Kasi ang ating iniintay si Jesus na ating lahat-lahat sa atin. Amen? Kasi siya yung everything natin eh. Halimbawa na lang sa mag-boyfriend-girlfriend. Di ba? Kahit ang lalaki, gaano katagal nag-iintay sa kanyang girlfriend, di ba? Kahit isang oras yan, hinaamag na. O pagdating ng babae, ang tagal ka ba nag-iintay? Hindi, ilang minuto na, pero 2 hours na. Ilang minuto lang ako nag-iintay, 5 minutes lang, pero 2 hours na nandun. May lawa-lawa na nga nanggagambay. Pero sa atin kaya, excited ba tayo for the best day of our lives, ang ating pagdating ng ating Panginoon? Kasi excited dapat tayo. Yan po ang mensahe ng ating Panginoon. Pagbabalik ng Diyos ang pinakamagandang araw ng iyong buhay. End times, the best day of your life. Yung pagbabalik ng ating Panginoon, yan ang pinakamaganda na mangyayari sa buhay mo. Alam niyo po ba yun? Kaya nga po ang sabi po dito sa unang Thessalonica 4:13-14. Mga kapatid, gusto namin malaman nyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, para hindi kayo magdalamhati gaya ng iba na walang pag-asa. Sabing ganon. Naniniwalang tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, kaya naman naniniwala tayong bubuhayin din ang mga sumasampalataya kay Jesus at isasama niya kay Jesus. Ba't naging best day po dito? Unang-una, pinapaalam po ng Diyos sa atin ang katotohanan. Kaya nga po pinag-uusapan po, kaya po binimensahe po sa atin ng Panginoon itong katotohanan eh. Kasi po sa ibang tao, sa mga hindi sumasampalataya sa ating Panginoon, pagkatapos ng buhay mo dito, tapos na rin, wala na. Yun ang po ang kaisipan. Pag hindi ka naniniwala ng life after death, pagkatapos ito may buhay pa, yun na lang isipin mo. Wala nang pag-asa. Pag namatay ka na, di wala na. Ganun na lang kasimple. Hindi po. Kaya sinasabi po dito sa unang Thessalonica, sabi ni Apostol Paul, malaman niyo ang katotohanan na maging ang mga namatay na mahal natin sa buhay. Sino namimiss na yung mga mahal mo sa buhay na namatay? Di ba namimiss natin yan? Mahal natin yan eh. Pero sabi dito alin, magkaroon kayo ng pag-asa, hindi mawalan ng pag-asa dahil darating ang panahon sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo, ang lahat ng ating mahal sa buhay na namatay ay makikita natin. The best day, di ba? Sino dito namatay na nanay? Namimiss mo, di ba? Darating ang panahon, pagbabalik ni Jesus, mamimit mo siya, makikita mo siya. Kaya yung ating pagkamiss sa kanila, mawawala yun. Kaya best day eh. Namatayan ng tatay, namatayan ng anak. Best day kasi makikita ko ulit sila. Ito sinasabi sa atin dito, na muling bubuhayin. Sabi, naniniwalang tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, kaya naman bubuhayin niya lahat. Maging tayo ay aakit sa langit at mamimit natin ang mga taong ito. Naalala niyo po ba si David? Si David, yung kanyang anak ay may sakit. Nagpe-pray siya, nagpa-fasting siya, hindi siya kumakain, kaya nag-aalala yung kanyang mga tauhan, kanyang mga kao, si Haring David. Sabi niya, ano na nangyayari kay Haring David? Hindi na siya kumakain, hindi na siya, puro siya nananalangin lang, halos hindi na natutulog. Namatay yung kanyang anak. Ito nangyari, nung namatay ang kanyang anak, kumain siya, naging masigla siya. Kaya nagtaka yung mga nasa paligid niya, Haring David, bakit nagkaganon? Nung buhay pa yung anak mo, nagdadalamhati ka, nagpe-pray ka, nagfa-fasting ka. Nung namatay ang anak mo, tsaka ka naging masaya. Tsaka ka naging, hindi ka na nagpe-pray, kumain ka na. Ano po sabi ni Haring David? Sabi niya, yung pinuntahan ng anak ko, darating ang panahon, dun din ako pupunta. Makikita kaming muli. Yon ang mindset ni David. Dun siya nakatingin for eternity. Kasi alam niya na darating ang panahon, yung kanyang mahal na anak na napunta sa langit, nakasama ng ating Panginoon, darating ang panahon, makikita kami pag dumating na ang ating Panginoon. Amen? Best day of our life. Kaya minsan, ako namatayan po ako ng anak. Pero para kami pong parehas ni David, kasi nung namatay po yung anak ko, doon din naging dahilan kung paano ko lumapit muli sa Panginoon. Ang unang sabi ko nga lang, Panginoon, tanggapin ko yun bilang Panginoon tagapagligtas. Ganun na, tapos na ako. Okay na yun. Makasama ko lang siya sa langit. Pero iba kasi si Lord eh.
Hindi niya ako akalaing tatayo dito para sabihin po sa inyo to. Pero yun po ang katotohanan. Ang gusto ko lang po magkita kami ng anak ko dun sa langit. Tapos na parang si David. Pero hindi. Meron kasing best day na sa buhay natin na ibinigay ang Panginoon. Ito yun, na muli natin makakasama ang ating mahal sa buhay na namatay. Lalong-lalo na po ang ating Panginoong Hesukristo. Unang-una dahil siya ay babalik. Dahil ang ating Panginoon ay babalik. Sino naniniwala ang best day ng iyong buhay, makikita mo ang pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ng malakas. Yes, totoo po yun, best day mo yun. Ang tagal-tagal mong inintay, sasabihin si Lord, hindi ako babalik. Hindi nga eh. Pag sinabi ni Lord, babalik siya, babalik siya. Yun po ang nais na malaman natin. Sabi nga, malaman niyo yung katotohanan. Eh sinasabi ni Apostol Paul, kung kayo nahihirapan kayo, malaman yung katotohanan, babalik si Jesus. Malaman yung katotohanan, yung mga namatay nyo sa bahal nyo sa buhay na dati pa nakarampa, makikita kayo. Nakangiti, magsasama kayo. Lahat na sumampalataya sa inyong mga kamag-anak na namatay na, makikita kayo. Yun ang, kaya best day, parang reunion nga eh. Di ba sa reunion, pag nakita-kita, may malungkot ba? Malayo pa nga, nagkakatawanan eh, di ba? Masaya. Kasi get together, ganyan po ang mangyayari sa atin. Hindi po ito sasabihin ng Panginoon. Sabi niya, kung hindi ito totoo, kundi sasabihin ko upang magbigay ito sa inyo ng pag-asa. Upang malaman niyo ang katotohanan na tunay na si Jesus ay babalik. Ano po sabi sa Hebreo 9:28? Ang sabi po, ganon din naman, minsan lang namatay si Kristo nang ihandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao. At muli siyang babalik dito sa mundo, hindi para akuin muli ang kasalanan ng mga tao, kundi para iligtas ang mga taong naghihintay sa Kanya. Sino po dito ang gusto maranasan ng kaligtasan mula sa Diyos? Amen? Yun po ay mangyayari sa pagbabalik niya. Kaya best day of our life to. Kaya nga tayo nandito ngayon, nakikinig sa akin, sa mensahe ng Panginoon. Kahit mainit, nandito po kayo. Kahit may gagawin kayong mas mahalaga, pero priority nyo ang pagsisimba. Priority nyo ang magkaroon ng, marinig nyo ang mensahe ng Panginoon. Bakit? Dahil alam mo, babalik si Jesus at ang kaligtasan, dala-dala niya para ibigay sa ating lahat. Best day of our life. Hindi naman tayo magpapakaganito ang matagal-tagal. Iiwanan mo ang iyong vision na matagal mo na rin para sa Panginoon. Susunod ka upang maging matuwid, tatalikuran mo ang lahat na sinasabi ng pangungutya ng ibang tao. Si alam mo na yung kaligtasan ay makakamit mo. Ang buhay na walang hanggan ay mapapasa atin. Amen? Dahil babalik si Jesus. Best day talaga. Kaya makikita po natin dito, balikan po natin yung sa verse ng una natin, yung sa series verse natin. Sabi dito, sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit. Kasabay na malakas na utos, maririnig ang pagtawag ng punong anghel at pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ibig sabihin, itong mangyayari. Babalik siya, grabe yung, parang yung premiere night. Grabe ang mangyayari. Sabi pa nga dito, sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit. Hindi tayo pupunta i-welcome tayo ni Lord. Ganon tayo ka-espesyal sa Panginoon. Bababa siya mula sa langit, kasabay ng malakas na utos, maririnig ang pagtawag ng punong anghel, pagtunog ng trompeta ng Diyos. Sa araw na iyon, ano pa ba ako? Ano pa ba? Okay, ang mga namatay sumampalataya kay Kristo, unang bubuhayin, pagkatapos ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon, kasama nilang dadalhin sa mga ulap. Alam niyo po, kung titignan po natin yung verse, ito po yung pangyayari na maingay. Celebration. Di ba pag ganyan may mga pagdiriwan, maingay, di ba? May celebration, maingay. Sabi dito, balikan po natin, pagtunog ng trompeta ng Diyos. Matindi yun. Sa buong mundo eh. Matindi. Kasi pagtunog po ng trompeta ng Diyos, pagpapakita po yung pagdating ng presensya ng Diyos. Pagpapakita po yung nakasama natin ng Diyos. Pinakita ba dito yung maririnig ang pagtawag ng punong anghel? Hindi lamang po sa Pilipinas ang mangyayari ito. Hindi lamang po dito sa Canada o Amerika, kundi sa buong mundo maririnig. Kaya maingay eh. Kaya yung tao na pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, kapapanamigan, best day. Si maingay, ang ingay nito ay pagpapakita ng pagdiriwang, pagpapakita ng pagliligtas ng Diyos. Kaya best day nga po eh. Kaya pagdating po sa pagbabalik ni Jesus, hindi po tahimik.
Kasi maririnig natin yung pulong anghel. Nasisigaw, eto na ang ating Panginoong Jesus, darating na, tutunog pa trompeta niya, ano? Lalo na, maririnig kasi ng buong mundo eh. Hindi pa bulong yan, darating na daw si Jesus. Walang ganun. Maririnig ng lahat, lalo ng mga hindi sumasampalataya, lahat ng mga taksil sa harapan ng Diyos ay parurusahan niya. Sabi nga po dito, ang ating ang ating pagkakilala at pananampalataya sa ating Panginoong Yesus ay magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Mararanasan na natin ang buhay na walang hanggan. Di ba, pagtatanungin kita, ano ang buhay na walang hanggan? Parang hirap explain eh. Na makasama natin eternal si ang ating Panginoon. Tama po. Pero meron pa may higit pa. Lalo yung ating mensahe last week, di ba? Yung ating pupuntahan na lugar. Lahat ng mamahaling mga bato nandun. May isang puno nga doon, sa isang taon, 12 kong mamunga. Di every month, iba ang bunga. Isang puno lang po yun, ha? Ibig sabihin, may kainan po doon. May kainan po tayo doon. Best day nga. Kaya ito nga dito, ito yung sinasabing buhay na walang hanggan. Sabi nga dito sa 1:640, sabi nga po, sapagkat ang kalooban ng aking Ama na ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, walang hanggan at bubuhayin ko sila muli sa huling araw. Sa huling araw, muling bubuhayin. Kaya yung mga namatay natin, mahal sa buhay na nasa ating Panginoon sa Kristo. Best day, di ba? Akala natin, hindi ko na makakasama si tatay, hindi ko na makakasama ang anak ko, hindi ko na makakasama si nanay, hindi ko na makakasama ang asawa ko, lahat na, kaibigan ko. Pero best day, sa araw na iyon, ipapakita ni Jesus, makakasama natin sila na nagdiriwang, ang nagiging ganap, ang buhay na walang hanggan sa bawat isa sa atin. Amen? Best day of your life. Sabi mo sa tabi mo, best day of your life yan. Kasi yun po ang totoo. Ang dami natin gusto natin mangyari ito. Best day ito, ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Alam niyo po, ang pinakamagandang mangyayari sa ating buhay, ito po yun. Ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Yan po. Okay, kung di naman natin maabutan yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, kung tayo ay namatay na, mamimit pa rin natin ang Panginoon eh. Doon sa Abraham Blossom, mahalaga po yun. Hindi po natatapos ang ating kamatayan. Ang maging kamatayan ay best day of your life. Minsan, nasabi ko nga po, madalas po ako mag-message sa mga patay. Di po ba? Malungkot talaga. Kasi po, mawawala, hindi natin sila makikita physically. Pero yung pag sinasabi, kaya nga sabi ni Apostol Paul, para malaman nyo ang katotohanan. Para hindi kayo mawalan ng pag-asa. Yung namatay mo sa buhay, na mahal mo sa buhay na namatay, hindi lang namatay na habang buhay, kundi mabubuhay yan, makakasama mo siya, mamimit mo siya. Amen, di ba? Sino po dito gusto mamit yung mga mahal niya sa buhay na namatay na? Amen? Best day of your life yan. Kasi minsan akala nila, patay na tatay ko, patay na anak ko, patay na nanay ko. Wala na, di na kayo makikita. Yan ang alam mo. Kaya nga sabi ni Apostol Paul, may pag-asa, kasi muli kong bubuhayin eh. Kaya nga sa pagbabalik ng ating Panginoon ay araw ng ating karangalan. May karangalan ka. Sabi mo sa tabi mo, may karangalan ka. Sino po dito yung di ba yung minsan yung anak mo binigyan ng karangalan, umakyat ang stage. Grabe ang tatay, mga magulang, anak ko yan. Yan, mga minsan, minsan nagkakaroon ng pagtatalo pa yan. Saan nagmana yung talino yung anak mo? Siyempre sa nanay. Siyempre doon nang galing, na pinanganak. Doon sa tatay, kasi takita mo naman, di ba? Ibang karangalan, pero iba ang dalang karangalan kapag babalik ng ating Panginoon. Pag-usapan po natin. Sabi sa Roma 8:30, kaya nga, ang mga taong pinili ng Diyos nung una pa ay tinawag niya para maging kanyang mga anak. At tinawag niya, ay itunuring niya matuwid at itunuring niya matuwid at binigyan niya ng karangalan. Ibig sabihin, ng unang-unang karangalan na tayo nandito pa, ginawa kanyang anak ng Diyos. Sino ba tayo? Sa harapan ng Diyos. Ang Diyos, may likha ng lahat ng ito, may kapangyarihan. Walang hanggan ang kanyang kapangyarihan, tatawagin niyang anak na nagre-rebelde sa kanya, sumusuway sa kanya dahil sa paggawa natin ng kasalanan, pero tawagin kanyang anak dahil sa pagkakilala natin sa ating Panginoong Jesucristo. Binigyan tayo at tinuring na matuwid sa harapan ng Panginoon, ng Ama, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Karangalan niya. At isa rito, sabi nga dito, pagbabalik ni Jesus, doon magaganap ang ating karangalan.
Ang best day na pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Bakit po? Kasi po, pagbabalik po ng ating Panginoon Kristo, hindi lamang po pagliligtas, kundi magkakaroon po ng kaparusahan sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya. Kasi nung pagbabalik ng Panginoon, ibig sabihin, totoo yung sinasabi ng Biblia. Kasi marami pong nagsasabi ng katuruan, hindi na babalik si Christ, hindi na babalik ang ating Panginoon. Hindi totoo yan. Nung bumalik, ibig sabihin, totoo ang sinasabi ng Diyos at dala-dala niya ang karangalan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Na lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggat kaligtasan. Karangalan niyo sa mga maiiwan, sorry. Kaya nga sinasabi, di ba, hindi lahat makakasama ng ating Panginoon, kundi yung mga nakasulat lang doon sa banal na aklat ng ating Panginoon. Yung karangalan na makasama ka ang Panginoon, iba yun. Yung maiiwan ka, sino gusto, di ba, nakaranas po kayo na pupunta kayo sa isang lugar, sa kayo ng eroplano, lalo yung pupuntahan mo, gustong-gusto mo. Di ba nakaranas ng ganun? At sasabihin sa'yo na kasama mo, maiiwan ka. Ready ka na, oh. May dala ka ng gamit, sasabihin sa'yo, maiiwan ka, sorry. Ano maramdaman nyo? Pagkapahiya, di ba? Ganun na ganun po ang mangyayari. Pero tayo mga sumasampalataya sa Panginoon, hello, kasama ka. John, kasama ka. Pedro, kasama ka. Sarap, di ba? Kasama ka na, makakasama ka. Yung karangalan na makasama ang Panginoon, doon sa langit, sa alapaap, grabe na yun. Hindi mo na kailangan ng magic, hindi mo na kailangan ng eroplano para tumaas. Kusa kang tataas kasama ng Panginoon. At nagdiriwang ang lahat ng mga nagpapalakpakan, panay pa ang tunog ng trompeta na sinasabi, ang lahat na kasama ko mapupuno ng karangalan dahil dala-dala nila ang si Jesus na nagbibigay ng karangalan. Amen? Kaya pag dahil dito, wala akong tinapos eh. Kasi mababa lang pinag-aralan ko. Nakita mo naman ako ngayon. Mahirap po kami ngayon. Wala akong maipagmamalaki. Ano po sinabi ng Jeremiah dito? 23:19? Ipagmalaki nyo kung meron kayong Diyos sa buhay nyo. Kasi nga ito yung sinasabi, magdadala ang ating Panginoon sa kanyang pagbabalik sa huling araw, karangalan. Hindi po pag-uusapan, ay, engineer ka? Doktor ka? Hindi. Si Jesus, nakikita ko sa'yo, sama ka. Kaya nga hindi po pinag-uusapan dito yung katayuan. Hindi ko mo po sinasabi, baliwala po yun. Pero ang pinag-uusapan po sa pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo, yung karangalan na dala-dala mo dahil, anong ginawa mo? Pinagmalaki mo si Jesus habang nandito ka sa lupa. Yun po ang mahalaga. Kasi po, ang maging best day ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesus dahil ang pagbabalik ng ating Panginoong ay araw na magiging katulad niya. Alam ko kaya nga dito pala sinasabi ng Christ-likeness eh. Ano po ba kahalagahan dito? Unang Juan 3:2, sabi po dito, mga minamahal, mga anak tayo ng Diyos, ngunit hindi pa nahihiyag kung magiging ano tayo sa hinaharap. Ito pa nga, hindi pa natin alam eh. Yung mangyayari doon sa hinaharap, yung pagbabalik ng ating Panginoon. Alam natin sa pagbabalik ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya. Sino ba dito nakakita kay Christ physically? Tagal na yun, 2,000 years ago na yun, di ba? Sino gusto po makita si Lord face to face? Taas ang kamay. Hindi po yung nakikita nyo na larawan dyan, ha? Hindi po ganun, tingin ko, hindi po ganun ang mukha ni Christ. Kasi pag nagpunta ka sa India, mukhang Bombay yung Kristo nila eh. Nagpunta ka ng Japan, mukhang Japanese yung Kristo nila. Nagpunta ka ng Pilipino, maitim yung Kristo dito, Nazareno. Hindi po ganun yun, ha? Baka sabi nyo, Pilipino, pag nakita ko doon, si Pilipino siya tan. Pag Amerika naman, ang Christ doon, maputi, blan ng buhok, blue eyes. Kaya nga kapapanibigan mo eh. Kasi makikita natin ang Panginoon magiging katulad. Ano yung magiging katulad niya? Bakit po? Unang-una, makakapamuhay na tayo ayon sa kanyang imahe. Kasi dito pa lang, di ba? Yung Christ-likeness, ang hirap-hirap natin gawin. Kaya, di ako nakapagsimba. Nakakalungkot, nakakaano sa Panginoon. Hindi ako nakapag-temple group. Nakakaya ako kay Lord. Di ba? Nakakaya sa akin temple leader. Tapos nakapagsinungaling na naman ako. Nakakaya kay Lord. Alam niyo po ba, pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, maging katulad niya? Hindi na tayo magkakamali. Hindi ka na magkakasala. Magiging katulad na natin siya na puno ng kaliwanagan, na puno na kahit hindi ka na ma-stress, hindi ko nagawa itong pinagagawa. Hindi. Kasi once na tayo ay umangat sa langit at kasama na natin siya, kasama natin ang karangalan, ang pagiging imahe ng Panginoon, kasama na natin. Kaya hindi ka na may stress. Hindi ko nakagawa ng mabuti. Kasi sa lugar na pupuntahan natin,
wala ang paggawa ng masama. Wala ng evil things. Kaya pagdating natin doon, hindi mo na kailangan magsumikap na gumawa ng mabuti at matuwid kasi magiging katulad ka ni Jesus na hindi na gumagawa ng masama. Hindi ka na magkakamali. Sino pong gusto ng ganon? Di ba? Hindi ka na may stress. Lord, hindi ako nakasunod. Hindi na. Kasi dala-dala ng Panginoon sa pagbabalik niya yung karangalan na maging katulad natin siya. Kaya nga sabi ng Panginoon, magtatagumpay ang mga taong nagiging tapat sa akin. Kasi nga, alam natin, hindi naman tayo perfecto dito eh. Yun po ang katotohanan, alam nga ng Panginoon. Kaya nga pagdating ng kanyang pagbabalik, wow, grabe. Hindi mo na kaiisipin, paano kung di ako nakapagganito? Paano kung, hindi na. Perfect ka na. Katulad din ni Jesus. Ganun ang mangyayari doon. Baka pagdating mo doon sa langit, wala nang kasalanan doon. Kaya nga napakaganda, kaya sabi ng last message, di ba? Ang banal na lungsod. Pag sinabing ang lungsod na yung para sa Panginoon, para sa Kanya, itinangi para sa Kanya, hindi para sa mga taong sumusuway, gumagawa ng kasalanan. Kaya nga mapapaya yung mga taong yun eh. Tayo kasi ang uhusga sa kanila, sabi sa Bible yun. Ang mga pinili ng Diyos, mga sumasampalataya, darating yung panahon, kayo ang uhusga sa mga hindi sumasampalataya. Yun yung isa sa mga karangalan. At ang pangalawa, ito nga yun, magiging katulad niya. Hindi naman tayo magiging katulad na magiging Diyos ka. Hindi, kundi yung katanging niya. Kasi sinasabi ng Panginoon yan. Yung aking ginagawa, maghihigitan nyo pa eh. Sabi ng ating Panginoon sa Kristo na nandito siya sa lupa eh. Ibig sabihin, dahil gusto ng Diyos talaga na maging imahe natin yung katangian niya, lalong-lalo na po pag tayo naghanap na yung pagbabalik niya, hindi mo na kailangan na, paano na ako, hindi ako nung nakarang linggo, hindi ako nakapag-devotion. Wala na yun. Kasi magiging katulad ka na ng ating Panginoon. Blameless sa harapan ng Diyos Ama. Kasi ang nakikita sa iyo, ang ating Panginoon. Hindi na yung dati mong pagkatao, hindi na yung nakaraan mo, hindi yung dati mong pangalan. Ay, si Jose, dati magnanakaw. Ay, si Jose, sinungaling, hindi. Nang sumampalataya tayo sa Panginoon, binurayan ng Panginoon. Kaya the end times, makikita yung banal na dugo ng ating Panginoon sa Kristo sa bawat isa sa atin. Hindi na ikaw, hindi yan. Kundi si Jesus ang nakikita natin. Kaya nga diba, sabi, pag idinadamit natin si Jesus na parang puting damit sa ating buhay, yan po ang nakikita ng ating Diyos Ama. Kaya pagdating po sa langit, alin po ang mangyayari? Magiging mababago ang ating katauhan. Kaya nga mayroon tayong heavenly bodies eh. Grabe yun. Kaya minsan naisip nyo na ba yung heavenly bodies? Kundi sa lupa dito, tingnan yung katabi mo. Ang ganda-ganda na, di ba? Hindi pa perfect yan. Eh, lalo na sa langit, walang pangit dun eh. Kaya nga dabi nga, doon, pag may kainan dun eh, kahit anong kain mo dun, hindi ka tataba eh. Kasi nga wala nang masama, wala nang curse. Kaya kahit anong kain mo, anong kain ko dito, hindi ako tumataba. Galing naman, Dito kain-kain mo, konti lang, taba mo na eh. Exercise pa, taba ko pa rin. Yun, wala nang pangit. Kaya nga, best day of our life eh. Kaya minsan ako din gusto ko rin mag-gym eh. Kasi yung 8 packs ko nagsama-sama eh, kaya gumanon. Gusto kong paghiwa-hiwalayin eh. Eh naalala sabi ni Lord, wag yan. Kasi yung best day is yet to come. Amen? Malapit nang dumating yung best day ng buhay mo. Kaya ito makikita natin isa pa dito. Bakit best day? Maghahari si Lord magpakailanman. Wala na yung sabi mo, pang one day lang, parang nag-load ka pang 1 month lang, 2 months. Hindi. Si Lord, pag bumalik, magpakailanman, makakasama mo na siya. Amen? Best day yon. Ano po sinasabi dito sa Pahayag 11:15? Nang patunugin na ikapatong anghel ng kanyang trompeta, may narinig akong malalakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, maghahari na ngayon sa buong mundo ang ating Panginoon at ang Kristo na kanyang pinili at maghahari siya magpakailanman. Grabe yung iniintay nating tao, na nagkatawan tao, ang ating iniintay na Diyos, maghahari magpakailanman. Kaya ito sinasabi po sa Biblia, yung kaharian na hindi matitinag, the kingdom being unshakable. Kahit anong mangyari, mananatili nakatayo ang kaharian ng Diyos. Ito po yun. Kapanig ka dito. Kasama ka rito sa kanyang mamamayan na mananatili magpakailanman. Yung banal na lugar, banal na lungsod, yung bagong Jerusalem, bagong earth. Maganda yun, di ba? Lahat nga bago eh. Kaya nga kung babalikan natin ng Book of Genesis, di ba? Nung nakita niyo niligha niya yung unang mundo, sabi ni Lord, napakaganda na aking ginawa.
Pag si Lord ang nagandahan, napakaganda po yan. Kaso sabi nga, bago yung ibibigay ko. Di sabi, bago lahat. Kaya nga, kapapanibigan po natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. Dahil magbibigay ito sa atin ng lakas ng loob. Kaya sinasabi, magpalakasan kayo ng loob. Kaya ang ginagawa po natin ito Kung gusto ko, kung ako lang, mamimili lang ako ng tao, sa iyo ko lang i-share. Hindi, kasi gusto ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya, magkaroon ng lakas ng loob na magpatuloy, magpalakasan kayo. Kaya wag po kayong mag-miss sa ating mga mensahe every Sunday. Kasi po, pinapaalala sa atin ng Diyos, lalong-lalo na po kung nasa end times na tayo, nakikita na natin, binibigay na ni Lord yung mensahe niya. Hindi para tayo takutin, kundi magkaroon tayo ng pag-asa, magpalakasan tayo ng loob. Ano po sinabi sa 1 Thessalonica 4:18? Kaya nga mga kapatid, pasiglahin nyo ang isa't isa sa pamamagitan ng aral na ito. Ito yung katotohanan sinasabi atin ng Panginoon. Hindi para takutin ka, kundi magbigay sa atin ng sigla. Magbigay sa atin ng lalo pa tayong manampalataya sa Kanya. Alam ko, hindi sa atin ngayon, nanghihina sa ating pananampalataya, nalulungkot. Minsan ayaw na natin tumayo, ayaw na natin kumilos, ayaw na natin paganahin ang ating pananampalataya. Pero sinasabi dito ni Paul, magpalakasan kayo ng loob. Alamin nyo yung katotohanan na may pag-asa sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kasi yon ang best day na mangyayari sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Kaya ang kaaway, lagi tayong inaano ng kaaway na kasinungalingan. Hindi, babalik na si Jesus. Hanggang ngayon nga, di bumabalik Namatay na nga lolo't lanay, tatay mo, hindi pa nga bumabalik. Pero sabi ni Lord, babalik ako. Amen? At yun ang pinangahawakan natin. Dahil ang pagbabalik ng ating Panginoon ay ang best day sa ating mga buhay. Amen? Amen. Best day ang pagbabalik ng ating Panginoon. Jesus, dahil si Jesus ay may dalang gantimpala. Wow! Hindi lang buhay na walang hanggan. Hindi lang kaligtasan ang ibinibigay ng Panginoon. Hindi lamang yung pupuntahan natin na inihanda niya yung lugar na napakaganda, na parang paraiso. Sabi nga doon sa last message, sino nandito po last week? Grabe, kung sabi nga doon, kung 2 billion ang mananampalataya, assumption lang, ang 2 billion na mananampalataya, ang bawat mananampalataya may 34 hectares na binigay na kwarto sa'yo. Grabe! Ganon. Kaya ito, meron pa. Si Jesus ay may dalang gantimpala, sabi sa Pahayag 22:12. Sinabi na Panginoong Jesus, makinig kayo, malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya. Tayo po lahat ay may buhay na walang hanggan. May kaligtasan po lahat ng sumasampalataya. Sino po sumasampalataya sa ating Panginoon? Amen. Meron na po tayong reward. Meron na po tayong reward. Ito pa, may iba pong sinasabi pong reward pa ang Panginoon. Ayon sa ginawa niya. Ano ba sinasabi dito? May dala pong gantimpala pa na extra si Lord pag siya'y dumating. Mayroon na pa po siyang dala na reward sa mga tao, hindi lang sumampalataya, kundi may pagsisikap pa. Kaya yung ginagawa natin, nagtitiis tayo, halos umiiyak na tayo because of gusto mo sumunod sa Panginoon, pero may dala po yan. Sino po nakakilala kay Carlos Yulo? Si Carlos Yulo. Yun po yung boksingero. Ay, hindi. Gymnast pala. Kala ko, inaano ko lang kayo kung kilala nyo, okay? Kilala nyo po pala. Yan po, di ba? Grabe yung nakakuha siya ng gold. Ano nangyari? Ang dami niyang reward, di ba? Milyon-milyon. Di pa siya dumarating, may nakaredy ng sasakyan. Di pa siya dumarating, may kondo na, may bahay na. May mga mayroon pa siya endorsement. Grabing reward. Tayo mga anak ng Diyos. Tayo yung binibigyan ni Lord ng reward. Iba magbibigay sa iyo ng reward, si Lord. Kung hindi mo kapapanibigan yung, hindi ba magiging best day ng buhay mo yun? Magbibigay sa iyo ng reward ang Diyos na makapangyarihan na may likha ng lahat ng ito. Grabe, ang ibibigay sa iyo ng reward. Kaya kapapanabigan po natin yung pagdating na yon, kasi hindi lamang yung karangalan na magkaroon tayo ng buhay na walang may reward pa. Sinong gusto magkaroon ng reward? Galing sa Panginoon. Amen? Kakaiba yun. Diyos siya hindi siya magbibigay ng basta-basta. Kasi ang best day ng gantimpala na dala ni Jesus ay gantimpala na dala ni Jesus hindi nasisira. Yung kay Yulo, nasisira yun. Ang sasakyan, ang bahay, bumabaksak yun. Yung pera, nauubos yun. Yung endorsement na nga, may mga iba na wala na
Pero yung dalang gantimpala ni Lord, hindi nasisira. Amen? Ano sabi dito sa 1 Corinto 9:25? Ang bawat manlalaro ay nagsasanay ng mabuti at dinidisiplina ang sarili upang makamit ang gantimpala. Ginagawa niya ito para gantimpalang hindi nagtatagal. Ngunit ang gantimpalang inahangad natin ay magtatagal magpakailanman. Alam niyo po, pag isipin natin to, kaya sabi dito yung katulad ng pagsasayang ng manlalaro. Di ba yung manlalaro kailangan sa boxing o sa mga gymnast sa sunod ni Yulo, nag-iinsayo yan, may disiplina yan. Di pwedeng kumain ng ganito, kailangan matulog ng maaga, kailangan mag-exercise ka, gawin mo yung routine mo everyday, 4 hours or 6 hours a day. Ganun po disiplina. Bawal lang ang bisyo, ganun. Sa atin po bilang mananampalataya, di ba? Dinidisiplina natin ang ating buhay para maging mabuti at maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Kaya yung ginagawa niyong pagtitiis, ang ginagawa niyo na binitawan ko yung bisyo ko kahit marami ang nagagalit. Binitawan ko para sa Panginoon. Nagtiis ka. Alam mo, alipusta ng kapwa mo, ginagawa mo to. Kasi alam mo, kayong malungkot, may gantimpala sa iyo si Lord. Kaya yung ginagawa natin, magtitiis tayo, may gantimpala sa Lord. Nagdidisiplina tayo sa ating sarili, may gantimpala ka. Hindi naman binanggat dito yung gantimpalang ito, pero sinabi dito, hindi nasisira at ito'y mananatili magpakailanman. Kaya lalo tayo na-excite. Bakit? Ano kayang gantimpala yun? Kasi sabi ni Lord, hindi man lang pumasok sa isipan ng tao ang nakahandang regalo o reward na ibibigay niya sa iyo. Mag-isip ka na kayo na pinakamaganda na gusto mo matanggap. Halimbawa, kotse, di ba? Yung pa, gusto ko Lamborghini, kaya Tesla. Sabi ni Lord, higit pa dyan ang ibibigay ko kasi hindi pa man lang sumagay sa isip mo yan. Ganon ang gantimpala ni Lord. Amen? Ma-amaze ka eh. Ano kaya yun? Di pa daw pumapasok sa isip ko yung ibibigay sa akin. Kaya lalo tayo nagkakaroon ng pag-asa at pagnanais na ang best day ng ating buhay, yung pagbabalik ng ating Panginoon. Yung pagbibigay ng reward, ay grabe. Hindi daw pumasok sa isipan ng tao yung ibibigay ni reward. Kaya napakaganda po inon. Ang gantimpala na dala ni Jesus ay napakaganda at hindi kukupas. Sino gusto yung kagandahan ay hindi kumukupas? Ano? Ang ganda ng reward ni Lord. Kasi mga bagay dito sa mundo ito, maglalaw, mawawala yan. Kaya nga yung ganda ng tao, nawawala din Kaya nga napakahalaga po yung gantimpalang ito ay matanggap natin. Ano po sabi sa 1 Pedro 5:4? Ang pagdating ni Kristo na siyang Pangulong tagapag-alaga, tatanggap kayo ng gantimpalang napakaganda at hindi kukupas kailanman. Kaya yung mga nagtuturo po, nagsishare ng gospel, ito po yung reward nila. Kasi hindi naman lahat tayo tumanggap sa Panginoon, naging masikhay. Ang tinanggap lang nila, kaligtasan. Pero yung mga tao nagsishare ng gospel, kahit mainit, nagte-temple group, nagli-lead ng temple group, yung nagpapastol, may reward pong iba yan. Ito po yung sinasabi ni Lord. At marami pa pong reward ang binabanggit sa Bible. Hindi ko na po nilagay dito. Pero marami po. Yung lahat na ginagawa ng mananampalataya, maliban sa pagtanggap sa ating Panginoon tagapagligtas, may mga reward po yan. Kaya ayon sa iyong gawa, sabi dun, di ba, bibigyan ng gantimpala alon sa mga ginawa niya. Kung nagsusumikap ka, minsan nagsasabi pa yung ibang tao sa atin, di ba? Huwag ka nang baka lumampas ka na sa langit. Di ba? Ano ba yan? Araw-araw na lang, nasa church ka, araw-araw na nagpe-pray ka, baka lumampas ka na sa langit. Kasi hindi nila naiintindihan kung binabasa natin ang katotohanan. Kaya nga sabi dito sa ating verse, di ba? Para malaman nyo ang katotohanan upang mibigay sa atin ito ng pag-asa. Yung anumang paghihirap, pagtitiis mo ngayon, huwag kang mag-alala, may gantimpala ito. Naalala ko tuloy yung sermon ni Pastor Mike. Nagsasermon siya patungkol dito. Yung reward na ibibigay sa iyo, ang Diyos ang magbibigay Si Mayor ka, magbigay siya ng reward Tuwang-tuwa ka na Di ba? Kahit yung bibigay sa iyo, galing sa DSWD, pero galing kay Mayor, tuwang-tuwa ka na. May bigas, tuwang-tuwa ka na. Si Lord ang magbibigay sa iyo ng gantimpala, hindi ka matutuwa. Baka magtatalong ka pa. Sumigaw ka pa. Ganun ang inanda sa atin ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Kaya, asamin po natin, mag-intay po tayo, gumawa pa rin tayo habang tayo nag-iintay. Mahalaga po habang tayo nag-iintay, anong ginagawa mo?
Kasi yung bang pag-iintay mo, worth it dun sa iniintay mo sa ating Panginoon. Kasi hindi po kasayangan yan. Kaya nga madalas ko po masabi po, hindi po mahalaga kung paano ka nagsimula sa pananampalataya mo. Ang mahalaga, paano mo tatapusin ang pananampalataya mo. Amen? Mo nakakalungkot lang sa iba. Kasi nga, ang ganda-ganda simula. Kaya nga sabi ng Panginoon, nakakalungkot, nagsimula kayo sa Espiritu, magtatapos kayo. Saan? Sa karnal. Pag nagsimula ka sa Espiritu, kailangan magtapos tayo sa Espiritu. Yung pananampalataya natin. Ini-encourage ko po ang lahat. So ngayon po, nakakaranas kayo ng mga panghihina. Akala nyo, ngayon ako bumalik kay Lord, ngayon lang ako nagpunta rito, ngayon lang ako muling lumalapit sa Panginoon. It doesn't matter. Kasi hindi pa yan ang the best day of your life. The best day of your life is yet to come. Mararanasan mo. Ang gusto ng Panginoon, manumbalik ka. Kasi sabi ko nga, ang mahalaga, paano mo tatapusin yung pananampalataya mo. Paano mo bibigyan ng karangalan habang nabubuhay ka ngayon. Hindi pa dumarating si Jesus kasi nga gusto niya yung manatili tayo sa Kanya at magkaroon tayo ng reward. Hindi dahil susunod ka dahil sa reward. Kasi mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Nagpapagalang anak niya, nagpapakahirap, walang ibibigay. Mabuti kasi ang Diyos. Kaya ano man ang iniiyak mo ngayon, ano man yung pinanghihinaan mo ngayon, ba't ang pamilya ko, huwag kang mawala ng pag-asa. Kaya nga sabi ni Apostol Paul, lagi ko po sasabihin sa inyo, para malaman nyo ang katotohanan. Ang katotohanan na may pag-asa. Na ang katotohanan, na the best day of your life ay ang pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Manalangin po tayo. Let's bow our head and close your eyes. Pinupuri ka namin, Panginoon. You are worthy to be praised, God. Lord, ibang-iba, Panginoon, ang itinuturo ng mundo. Kasinungalingan, Panginoon. Ang tinuturo nila, Panginoon, ang magkaroon ng yaman dito sa mundo, ang pinakamagandang mangyayari sa buhay ng tao. Ang magkaroon ng asawang maganda, asawang lalaking gwapo, pinakamagandang mangyayari sa buhay ng tao. Ang masunod ang pangarap mo, magkaroon ka ng magandang trabaho, kumikita ka ng malaki, best day. Pero Lord, ang katotohanan, ito pa yung madalas na nagiging daan upang lumayo kami sa inyo. Nakakalimutan namin, Panginoon, yung pinakamagandang nangyari sa aming buhay. Ito po yun, Lord, nung tanggapin ka namin bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan ang ginagawa ng kaaway, binubura sa aming kaisipan. Yung bagay na yan, na tunay, Lord God, na sasabihin namin, Lord, best day ito. Dahil ito po'y may eternal value, ito po'y may eternity, Panginoon. May eternal. Walang hanggan, Panginoon. Lalong-lalo na po yung pagbabalik nyo. Ito po yung araw na kapapanabikan po ng lahat ng nagtitiwala at sumasampalataya sa inyo. Ito yung araw, Panginoon, na kung saan makikita na aming mga mata na kayo, Panginoon, dumarating. Taglay ang karangalan, taglay, Panginoon, ang pagiging Diyos na makapangyarihan sa lahat. At bibigyan mo ng karangalan ng mga tao na tinutuya ng mga mundong ito, na binaalipusta dahil sa kanilang pananampalataya. Lord, darating araw, Panginoon, na itataas nyo kami lahat upang bigyan ng karangalan. At ang karangalan na yan, Panginoon, itaglay mo mula ng kayo, Panginoon, ay ibinigay ang buhay para sa amin. Lord, pero Lord, hanggat hindi ka dumarating yung pag-ibig mo, hanggang ngayon, Panginoon, hindi kayo nagbabalik sapagkat ayaw mo o nais mo, Panginoon, na marami ang mapahamak. Lalo na yung aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kapitbahay, ang aming katrabaho, kaklase, Panginoon. Lord, ayaw mo mangyari ito. Lord, turuan mo kami na laging tumingin sa inyo. Laging tumingin sa eternity. Lord, yung pagbabalik nyo, hindi magdala sa amin ng takot, kundi magdala ito ng encouragement. Na makita namin, Panginoon, na Lord, na dapat kami dumipende sa inyo. Na dapat kami umasa sa inyo, Panginoon. Na kahit ano man ang nangyayari sa mundong ito, yung trahedya, yung mga bagyo, lindol, gera, Panginoon, ipinapakita mo lamang, Panginoon, ang senyales na muli na kayong babalik. At nais mo, Panginoon, na lahat kami, Lord, maging ang pamilya namin, maging kaibigan namin,
katrabaho namin, kapitbahay namin, Lord. Ayaw namin makita sila naghihirap, mapahamak. Gusto niyo, Panginoon, matanggap namin yung gantimpala na tunay, Lord God, higit pa sa mundong ito, gantimpalang iyon. Napakaganda, hindi kumukupas, mananatili magpakailanman. Kaya sa oras ito, Panginoon, kung ano man sa amin dito, Lord God, kausapin niyo po kami. Nanganganyo, Panginoon, irirenew, Panginoon, ang aming pananampalataya, ang relasyon namin, Lord God, sa inyo. At sinabi niyo nga po, Panginoon, hindi mahalaga kung paano kami nagsimula ng aming pananampalataya. Ang mahalaga, Panginoon, kung paano namin tatapusin ang aming pananampalataya na naghihintay sa inyong pagbabalik na may katapatan, na may pagtitiwala. Kaya sa oras na ito, Panginoon, pakilusin niyo po ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Speak through us, Lord God. Na kami, Panginoon, na hanggang ngayon, Lord God, parang patamlay kami. Warm water, Lord God. Lord, isusuka mo yan. Gusto mo, Panginoon, mainit na pananampalataya. Gusto mo, Panginoon, ay tunay na relasyon. Hindi yung aandap-andap, hindi yung every Sunday lang. Kundi, Lord, every day in our lives, Lord, Diyos kayo sa amin. Lord, kausapin niyo kami. Ibukas ng aming mga labi yung pagtanggap namin, pagpapakumbaba sa inyo. Na sinasabi namin, Lord, pumasok po kayo sa aming puso at sa aming buhay bilang tunay na Panginoon at tagapagligtas. Ipinapakita nyo na yung mensahe nyo na nalalapit na ang inyong pagbabalik. At ayaw nyo na isa kami rito sa hindi mapahamak. Mapahamak, Panginoon, kundi magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Lord, alam nyo, Panginoon, na ang pagdurusang ito'y magpakailanman. Lord, speak through us, Lord God. Kung gusto niyo magpakumbaba kami, Lord, gagawin namin. Kasi darating ang panahon, Panginoon, mapapahiya ang mga hindi sumasampalataya at hindi kumikilala sa iyo at hindi sumusunod. Na hindi man lang nakalista ang aming pangalan sa aklat ng buhay. At hindi matawag ang aming pangalan na makakasama niya, Lord, kahiya-hiya po ito. At sa oras na ito, come on, church, mag-decision ka. Kung ngayon sinasabi mo sa Panginoon, Lord, tulungan niyo po ako. Hindi ko po kaya ang mga laban dito sa mundo. Pero sinabi mo nga po sa Deuteronomy 24, Lord God, kayo ang makikipaglaban sa aking mga laban, Panginoon. Kayo ang magtataguyod sa akin. Kayo ang magiging strong refuge ko, Lord God. Lord, umaasa at nagtitiwala ako at sumasampalataya sa inyo. Na ngayon, Panginoon, sa oras na ito, tinatanggap ko kayo bilang Panginoon na tagapagligtas na tunay, hindi biro, Panginoon. Tinatanggap ko, Panginoon, ito yung best day of my life, Lord God, nung tinanggap kita bilang Panginoon na tagapagligtas. Sapagkat darating ang araw, Lord God, kasasabikan ko ang pagbabalik mo. Sapagkat mangyayari ito, sapagkat kayo ang Diyos na tapat sa inyong mga salita. At ang katapatan mong yan ay tunay na aming magiging pag-asa. At aasahan namin na makakasama namin kayo magpakailanman. Lord, salamat po, Panginoon. We give you glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon at sa pagkakataon